Magandang araw mga kakotsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules. Ngayong araw ng Miyerkules, meron po tayong 7 magagandang karera at ang start time po ng ating karera ay magsisimula ng alas 5 ng hapon. Uulitin ko, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Umpisahan na po natin. Race number 1. Dito po, magsisimula ang ating winner take all. 3-year-old and above maiden race. Distance is 1400 meters, may 6 na kalahok. Dito po may makikita tayong bago rito, yung numero 2 na si Natural Beauty na sakay ni RC Tabor na kabayo po ni Ma'am Luis Dicena. At ito po ay isang imported horse. At wala nang paligoy-ligo pa. Ito po yan nakakalamang sa kairang ito. Nung September 8, tumakbo po yan at nagprueba po yan ng 1.15.2 sa distansyang 1,200 meters. Banderang tapos. Kaya dito sa race number 1, para sa akin, sosolohin ko na po yan, numero 2, Natural Beauty. Sa race number 2, dito po, magsisimula ang ating pick 6. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 5 non-placer. Distance is 1,200 meters. Dito po, ito yata po yung halos pinakamababang grupo at may 5 kalahok. Dito po napapansin ko rito napakababa na sa laban ng numero 4 si Lava Walker ang pagkakaalam ko huling panalo niyan parang mga 5 months ago pa yata at ang tinalo niyan si iikot lang tapos bukod doon hindi na nanalo at napakababa na sa laban nito nasasakyan po ni Marlon Cañete mukhang binibigyan ng panalo tong bata na to. Sa tingin ko pwedeng magbigay ng magandang laban dito. Sa tingin ko ito ang mauna rito. Yung numero 3 na si Kindra. Napapatnubayan naman ni Claro Espare. Alam naman natin to si Kindra magaling tong mauna. Kaya dito sa race number 2, ang pili ko po rito, doon ako sa numero 4 Lava Walker. At ang panigundo ko po dyan, yung numero 3 na si Kindra. Sa race number 3, dito po magsisimula ang ating pick 5. Pilracom rating based handicap system race. Class 4, 16 to 21 split. Distance is another 1,200 meters. May 6 na kalahok. Dito po, sa tingin ko pwedeng mauna rito si Bukawi River Town. Ang pwedeng makasunod sa kanya sa ere, yung numero 1 Spirit of Might. Bagamat si Spirit of Might nung last run, mukhang hindi binigyan ng pansin. Pero itong kabayong ito, may bilis po yan. Yung Spirit of Might na yan, kung nung nanalo yan sa maiden, bandera tapos po yan, at nung tumakbo yan sa PCSO, bandera din po yan, Spirit of Might. Sa tingin ko, kung sakaling bigyan ng importansya na may-ari ito, yan po ang bubulabog sa numero 3 sa si Bukawi River Town. Kaya posible na mapabor doon sa numero 2 na si Summerlin at yung numero 5 AP Factor. Itong si Summerlin po, wala pa pong labas yan, may preba rin po na 1.13 yan, si Summerlin. Sa tingin ko, siya ang napupusuan ko rito. At sa tingin ko, pwedeng magbigay ng magandang laban din, yung numero 5 na si AP Factor. Kaya dito sa race number 3, pili ko po. Dihado po ako. Numero 2, Summerlin. Panigundo, numero 5, AP Factor. Sa race number 4, dito po, magsisimula ang pick 4. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 5 placer. Split. 1,200 meters is the journey. May 5 kalahok. Dito po, ang mga nakikita ko mabilis po dito, andyan po si Ino Teresa Chair, Chase the Gold, at Ring Abel. Itong si Ring Abel, giant killer po ito, pag hindi inaasahan, lagi na nanalong diado yan, si Ring Abel. Sa tingin ko, malaki panalo po niyan. At yung premier soldado naman, binigay na po kay Ryan Base. Mukhang binibigyan na po ng panalo si Idol Ryan Base. Ito, sa tingin ko, may panalo rin, yung numero 2 na si Avenue Shopper. Yung Princess Mamba, last run, mga before mag-last run nakaraan, nasegundo po yan si Princess Mamba. Pero ako dito po, pili ko po, doon ako sa
Dihadista sa Giant Killer. Dihado pa rin po ako rito, yung numero 5 Ring Abel. At panigundo ko po dyan, yung numero 3 na rin, si Ino Teresa Chier, coupled with Primero Soldado. Sa race number 5, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. 1200 meters is the distance. Dito may 6 na kalahok. Dito possible scenario po ang nakikita ko mabilis dito yung numero 3 sa si Time Traveler. Malibu Bell, Iris sa tingin ko walang mauuna kay Time Traveler dito Although si Malibu Bell galing sa panalo po yan. Galing sa panalo yan si Malibu Bell. Ito naman si Iris, mukhang inayaw lang ng karera. Pero ang mga panalo niya, yung tatlong yan, puro mauna. Pero sa tingin ko, walang papoporma yung si Time Traveler sa unahan. Si Advocacy naman, ito bumaba po ng laban ito. Si Advocacy, although medyo kinukulang siya nung karera, pero laging in the money, pero yung last na niya, hindi maganda tinakbo niya. Pero sa baba ng laban dito, ni Advocacy, sa tingin ko, nakakalamang po ito dito. Isa pang nakikita kong may panalong diyado po dyan, yung numero 6 na si Instant Message at maganda ang numero niya, nasa labas. Mukhang hindi siya mauuli sa aparato. Sa tingin ko, magandang pwedeng makalaban yan. Pero ako, ang pili ko po rito, magdadalawa lang po ako. Doon ako sa numero 4 Advocacy, nasakay pa rin ni Jomer Storke, gamay niya po yan. At ang panigundo ko, yung numero 3 na si Time Traveler, nasakay ni King Flores. Sa race number 6, penultimate race. Ang distansya po natin dito ay 1,200 meters, At dito po, meron po tayong 6 na kalahok. Itong karera pong ito, ang possible scenario sa tingin ko, sa sarili kong opinion, ang pwedeng mauna po dyan, yung Sun Moon Lake. Panalo po ni Unuyan, nadihado si Sun Moon Lake, nandiyan po kasi si Success of Times. Itong si Success of Times, mabilis po yan. Sa tingin ko, mukhang hindi magbibigay sa unahan yan, yung Sun Moon Lake at Success of Times dahil 1,200 meters lang ang karera. Ito, bumaba po ng laban, yung numero 5 Antonio de la Mugis. Kung mananalo yung Jomer Storke sa unahan, kabitan po ito, Jomer Storke. At gabay niya po yan, Antonio de la Mugis. Siya po ang nagpapanalo dyan. Ang pwedeng makalaban po niya, yung bagong baba rin po, ito ang babaan sa laban, yung numero 1 si Buayang Bato, nasakay ni Onil Cortez. Kaya dito sa karerang ito, sa race number 6, sa pili ko po, numero 5, Antonio de la Mugis. At ang panigundo ko na rin po yung numero 1 na si Buayang Bato. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 6 to 10 split. Distance is 1,200 meters, may 8 kalahok. Dito po, ang possible scenario, ang pangit ang numero ni Real Equity, numero 1, medyo may vicious sa unahan, may vicious sa aparato. Pag hindi siya lumabas ng maganda, pwedeng makauna si Safe in the West. Si Great Connection, mabilis din po yan, kaya lang may vicious rin sa aparato yan. Pero gamay po yan ni Ryan Base. Before umalis si Ryan Base, nasasakyan na po yan, si Great Connection. Pero si Real Equity, nung last run po nito, segundo kay Advance Party to Si Real Equity, medyo maganda nilundag niya, kaya lang hindi maganda gaano tinakbo niya. Pero dito sa tingin ko, kahit mahuli siya, makukuha niya kagad yung unahan kay Safe in the West at kay Great Connection. Ang possible scenario, kung sakaling magkaroon ng aberya, yung numero 3 na yung numero 2 na Golden Area, ang baba na po sa laban nito. At buenas po ang sakay nito, si Christian Garganta. And yung Jersey Crown, may panalo din po yan, nasakay ni GL Ciego Jr., pero ako, kung sakaling magkaroon ng aberya, mamimili na lang tayo sa dalawang may bisyo sa aparato, kung sino mauna sa kanila, yun na lang ang possible na makatapos ng karera, Kaya dito magtatatlo po ako, doon po ako sa numero 1 Real Equity. Protection ko po, numero 7, Great Connection. At isasama ko po, pandiado, yung numero 2 na si Golden Area. Good luck po mga kakutsero. Sana po ay matapat ang ating giya at yung mga nakasunod, sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikisuyo lamang na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.